Ang maliit na bata ay nagsabi, "Kilala kita, nasa larawan ka sa pitaka ng tatay ko," na lubos na nagpagulat sa mayamang lalaki. Habang ang unang sinag ng araw ay pumapasok sa kanyang mga kurtinang seda sa silid tulugan, nagising si Sam Marshall. Tulad ng kanyang nakasanayan tuwing linggo, naghanda siya para sa kanyang umagang pagtakbo sa luntiang distrito ng Greenwoods na napapaligiran ng mga puno. Sa edad na 46, nakamit ni Sam ang malaking tagumpay, pagmamay-ari ng isang nangungunang pambansang tech na kumpanya at nakalikom ng kayamanang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gayunpaman, habang itinatali niya ang mga sintas ng kanyang high-tech na sapatos na pangtakbo, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya, isang bagay na hindi kayang pawiin ng kanyang malaking kayamanan. Ang kanyang malawak na mansyon na may 20 silid at may sukat na Olympic-sized na swimming pool ay tila higit na isang malawak na silid na walang laman kaysa isang tahanan. Lumabas siya para mag-jogging, ang ritmo ng kanyang mga yapak ay nakatulong upang patahimikin ang patuloy na mga alingawngaw ng kanyang mga iniisip. Sa ganitong oras ng umaga, halos walang tao sa mga kalye, maliban sa ilang hardinero na nag-aalaga sa magagandang tanawin ng mga karatig na ari-arian. Walang direksyon ang kanyang pagtakbo, paikot-ikot sa mga kilalang at di kilalang mga kalye, habang ang kanyang isipan ay pumapagitna sa mga alaala ng nakaraan at kasalukuyang mga alalahanin. Sa kabila ng pag-aari ng lahat ng maibibili ng pera, isang malalim na kalungkutan ang kumakain sa kanya. Napakalalim ng kanyang pagmumuni-muni na halos hindi niya marinig ang boses ng isang bata na sumisigaw, "Kilala kita, nasa larawan ka sa pitaka ng tatay ko." Tumibok ang kanyang puso dahil sa pagtakbo at sa hindi inaasahang pag-antala nang huminto siya. Nang magmadali siyang tumingin sa paligid, nakita niya ito, isang batang babae, mga 7 taong gulang, may kayumangging buhok na naka-braids at malalaking, mausisang mga mata. Suot niya ang simpleng damit na nagpapahiwatig ng mas payak na pamumuhay. Bagamat nalilito, si Sam ay yumuko upang makipagtitigan sa bata. "Anong pangalan mo, iha?" tanong niya ng banayad na may malumanay ng ngiti. "Ako si Mia," sagot niya. Ginagaya ang ngiti ni Sam. "May larawan ka sa pitaka ng tatay ko. Ipinakita niya iyon sa akin dati." Isang panginginig ng pagkabahala ang bumalot kay Sam. Sino ang ama ng batang ito at bakit mayroon siyang litrato niya? Tumakbo ang kanyang isip habang hinahanap ang isang makatwirang paliwanag. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang itsura ng tatay mo, Mia? Nasaan siya ngayon?" tanong niya. Ang kanyang kuryosidad ay nakatago sa likod ng mahinahong anyo. "Nasa bahay po siya, pwede natin siyang puntahan kung gusto mo." Mungkahi ni Mia ng may kumpiyansa, hawak ang kamay ni Sam. Sandaling nagdalawang isip si Sam. Umaga ng linggo, marahil ay oras ng pamamahinga at hindi praktikal na sumunod sa isang batang hindi niya kilala. Habang naglalakad sila, nagbago ang tanawin mula sa mga marangyang mansyon patungo sa mga simpleng bahay at sa kalaunan ay sa mga apartment. Si Mia, naglalakad ng may layunin, ay paminsan-minsan ay bumabati sa isang kapitbahay. Sa wakas ay huminto sila sa isang hilera ng mga simpleng, maayos na bahay at lumapit sa isang lumang pintuan kung saan kumatok ng matapang si Mia. Naghihintay si Sam ng may kaba sa dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang payat na lalaki na may mapupungay na mata at balbas na makapal. Nakilala agad ni Sam ang mga matang iyon, ang panga at ang pagod na postura ng mga balikat. Tila hindi ka pani-paniwala, ngunit nariyan siya. "Ikaw ba talaga ito?" Bulalas ni Sam, isang komplikadong halo ng pagkagulat, emosyon at pagkakasala ang bumalot sa kanya. Naluha ang lalaki habang dahan-dahang lumapit. "Oo, ako nga," sagot niya na may panginginig ang boses. "Ako nga ito, si Will."
Tumingin si Mia sa pagitan ng dalawang lalaki. Nararamdaman ang tensyon sa paligid. Tatay, kilala mo siya, di ba? Siya ang lalaki sa larawan. Oo, Mia, sagot ni Will nang may bigat sa boses. Kapatid ko siya. Mia ay nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa, naguguluhan sa bigat ng kanilang katahimikan. Mia, bakit hindi ka muna maglaro habang kami ay mag-uusap? Mungkahi ni Will na matatag ang boses sa kabila ng kanyang kaba. Sumang-ayon siya sa pamamagitan ng pagtango at naglaho papasok ng bahay. Naiwan ang magkapatid na nakatayo sa isang malalim na katahimikan na nagsasalita ng maraming bagay. Halos isang dekada na ang lumipas mula nang maghiwalay ang kanilang mga landas na nagpapatindi sa agwat ng panahon at mga nawalang pagkakataon sa pagitan nila. Pasok ka! Wakas na binali ni Will ang katahimikan, higit pang binuksan ang pinto. Habang pumapasok sa payak na tahanan, binalot si Sam ng mga alaala at magkahalong damdamin. Ang hindi inaasahang pagtatagpo kay Will ay simula ng isang bagong kabanata, puno ng pag-asa na muling buuin ang mga lumang ugnayan at harapin ang mga hindi inaasahang hamon ng magkasama. Ang sala ay simple at magiliw, pinalamutian ng mga maayos na, bagamat luma na, mga kagamitan. Nahagip ng mata ni Sam ang ilang mga litrato ng pamilya sa dingding. Isa rito ay si Will na karga si Mia noong sanggol pa siya. Ang tanawin ay nagbigay kay Sam ng isang pakiramdam ng panghihinayang sa lahat ng mahahalagang sandali na kanyang napalampas sa buhay ng kanyang kapatid. Maupo ka, alok ni Will, itinuro ang sofa. Gusto mo ba ng inumin? Kape, siguro? Ang kape ay perpekto, salamat, sagot ni Sam. Habang umuupo sa sofa, pakiramdam ay tila wala sa lugar. Habang si Will ay nag-aayos ng mga inumin, pinagmasdan ni Sam ang mga pagbabago sa kanyang kapatid. Wala na ang masigla at kabataan niyang alaala. Sa halip, ang nasa harap niya ay isang taong bakas ang pagod at responsibilidad. Pagbalik na may dalang 2 tasang mainit na kape, umupo si Will sa tapat ni Sam. Nagpalitan sila ng nag-aalangan na tingin, mabigat ang hangin sa pag-aalinlangan. May anak ka, sinimulan ni Sam, binabali ang dekomportabling katahimikan. Nagbigay si Will ng bahagyang ngiti, ang kanyang pagod na mukha ay saglit na nagliwanag. Oo, si Mia, 7 na siya. Siya talaga ang pinakamalaking kasiyahan sa buhay ko. Kamukha mo siya, napansin ni Sam. Nakuha niya ang mga mata mo. At namanan niya ang ugali ng kanyang ina, banggit ni Will, bahagyang humina ang kanyang ngiti. Ang kanyang ina, nawala ang boses ni Sam, kinakabahan sa maaring isagot. Namatay siya 3 taon na ang nakalipas, malumanay na ibinahagi ni Will, sa isang aksidente sa kotse. Nakaramdam si Sam ng bigla ang kirot para bang sinaktan. Napakarami ng pinagdaanan ng kanyang kapatid at siya'y walang kamalay-malay. Lubos akong nakikiramay, Will. Wala akong alam. Paano mo nga naman malalaman? Tugon ni Will, may bahid ng hinanakitang boses. Matagal na rin simula noong huli tayong nag-usap. Nanatili silang tahimik, mabigat ang katahimikan na puno ng mga taong pagkakahiwalay at hindi masabing mga hinaing. Kumusta ka na? Tanong ni Sam, alam na tila mababaw ang kanyang tanong. Nagbigay ng tuyo na tawa si Will. May mas magagandang panahon, pero nakakaraos kami ni Mia. Tumango si Sam, wala nang masabi. Tumingin siya sa paligid ng payak na sala, napansin ang buhay na simple pero may dangal. Isang malaking kaibahan sa kanyang marangya, ngunit malamig na tahanan. At ikaw, tanong ni Will, narinig kong maganda ang takbo mo. Nag-ayos si Sam sa kanyang upuan. Oo, maayos naman ang negosyo. Tunay akong natutuwa para sa'yo, sabi ni Will na may nakakagulat na sinseridad. Will, ako, nagsimula si Sam, hindi alam kung magsusori, mag-aalok ng tulong o magpapaliwanag sa mahabang katahimikan. Ngunit bago niya mapagpasyahan,
Pumasok si Mia sa silid, may hawak na iginuhit. Dad, tingnan mo ang ginawa ko, sabi niya. Ipinakita ang makulay na guhit ng 3 figura, isang lalaki, isang batang babae at isa pang mas matangkad na lalaki. Napakaganda niyan, sweetheart. Puri ni Will, niyakap ang anak. Sino sila? Tayo yan, paliwanag ni Mia na may kasiyahan. Ikaw, ako at si Uncle Sam. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid, nagulat sa mabilis na pagtanggap ni Mia sa sitwasyon. Mia, anak, maingat na nagsimula si Will. Baka kailangan nang umalis ni Uncle Sam. Marami siyang kailangang gawin. Sam, pakiramdam niya'y para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bagamat ang kanyang buhay ay puno ng mga pagpupulong, tawag at mahahalagang desisyon, bigla na lamang hindi na tila ganoon kaagarang mahalaga ang mga iyon kumpara sa sandaling ito. Sa totoo lang, mungkahi ni Sam, na labis ding ikinagulat niya, bakit hindi tayo magagahan? May lugar malapit dito na kilala sa kanilang masarap na pancakes. Halos hindi mapigil ang kasiyahan ni Mia. Oo, sige, Dad, pwede ba? Tiningnan ni Will ang kanyang kapatid. May halong pagtataka at pag-aalinlangan ang mukha. Hindi ko sigurado, Sam. Ayaw naming makabigat. Hindi ito nakakabigat, tiniyak ni Sam. Gusto ko talagang makasama ang aking pamangkin at makipag-usap sa iyo. Matapos ang ilang saglit ng pag-aalangan, sumang-ayon si Will, dahan-dahang tumango. Sige, kailangan lang namin ng ilang minuto para maghanda. Habang naghahanda sina Will at Mia, nanatili si Sam sa sala, pinagmasdan ng mga litratong nakasabit sa dingding. Isinasalaysay ng mga iyon ang mga mahahalagang tagumpay ni Will, ang kanyang pagtatapos, kasal at ang kapanganakan ni Mia, mga mahahalagang sandali na hindi nasaksihan ni Sam. May umusbong na determinasyon sa kanyang dibdib. Hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit maaaring mayroon pa siyang papel na gagampanan sa kanilang hinaharap. Nang handa na sina Will at Mia, natagpuan nila si Sam na naghihintay na may taos-pusong ngiti. Habang sila'y lumabas, si Mia ay masiglang nakikipag-usap sa pagitan nila at nakaramdam si Sam ng pag-asa na matagal nang wala. Ang agahang ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata, isang pagkakataon para sa pagkakasundo at muling pagkakakilala, isang pagkakataon para sa magkapatid na Marshall na harapin ang kanilang pinagsaluhang kasaysayan, ayusin ang mga lumang hidwaan at marahil ay magsimulang maglatag ng bagong landas ng magkasama. Ang kafe na pinili ni Sam ay isang payak, pag-aari ng pamilya na kainan na may mga kahoy na kasangkapan at kaaya-ayang amoy ng sariwang kape. Pinagmasdan ni Mia ang paligid na puno ng kuryosidad habang si Will ay tila medyo asiwa sa hindi pamilyar na lugar. Naupo sila sa isang mesa sa tabi ng bintana na may mga mainit na pancake sa harap nila at isang awkward na katahimikan ang bumalot sa magkapatid na Marshall, na binubulungan lamang ng masiglang kwento ni Mia tungkol sa pagkain. Kaya Mia, simula ni Sam na sabik na mapawi ang tensyon. Ano ang mga hilig mong gawin? Mahilig akong mag-drawing, buong sigla niyang tugon. At naglalaro rin ako ng soccer. Si Dad ang nagturo sa akin. Nagulat si Sam, lumingon kay Will. Naglalaro ka pa rin ng soccer? Isang kasywal na kibit-balikat ang isinagot ni Will. Paminsan-minsan, isa ito sa mga bagay na ginagawa namin ni Mia tuwing weekend. Naalala ko nung naglalaro tayo sa bakuran, pag-alala ni Sam, na may ngiting nagbalik-tanaw. Ikaw lagi ang nananalo. Ganun pa rin, biro ni Will na pansamantalang nagpagaan ng loob. Pinagmasdan sila ni Mia na tila nagtataka. Dad, bakit hindi mo kailanman nabanggit si Uncle Sam sa akin dati? Ang kanyang simpleng tanong ay parang pagsabog sa mesa ng agahan. Kitang-kita ang paninigas ni Will at si Sam ay tumingin sa kanyang plato.
Komplikado kasi anak, sa wakas ay sagot ni Will. Minsan, nagkakamali ang mga matatanda at nagkakalayo. Pero ngayon magkakasama tayo, sabat ni Sam. Ang mga mata ay nagbabago-bago sa pagitan ng pagsisisi at pag-asa habang tinitingnan ng kanyang kapatid. Kung okay lang kay daddy mo, gusto ko talagang makilala kayong muli. Matagal na pinag-isipan ni Will ang kanyang kapatid bago dahan-dahang tumango. Pwede nating subukan. Ang atmosfera ay naging mas magaan para sa natitirang bahagi ng pagkain habang ikinukwento ni Mia ang mga kwento mula sa eskwela at ang kanyang mga kaibigan. Napukaw si Sam sa masiglang personalidad ng kanyang pamangkin. Nang matapos na ang pagkain, nagpumilit si Sam na sagutin ang bayarin sa kabila ng pagtutol ni Will. Habang lumalabas ng restaurant, dama nila ang kawalan ng katiyakan sa kanilang mga susunod na hakbang. Paano kung maglakad-lakad tayo sa parke? Mungkahi ni Sam. May malapit dito. Agad na na-excite si Mia at nang makita ito, pumayag si Will. Habang tumatakbo si Mia sa unahan upang maglibot, naglakad sina Sam at Will nang magkasama, balot ng katahimikang puno ng mga hindi masabi. Will, nagsimula si Sam, nag-ipon ng lakas ng loob na harapin ang mga hindi pa nalulutas na isyu sa pagitan nila. Alam ko na maraming taon na ang lumipas at ang huli nating mga pakikipag-usap ay may tensyon. Kailangan mong malaman kung gaano talaga ako nagsisisi na wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako, lalo na pagkatapos ng pagkawala ng asawa mo. Nakatingin si Will sa landas sa harap bago sumagot. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan, Sam. May mga sarili akong problema. Ang pagsusugal ko, sinira nito ang maraming bagay. Kahit na dapat sinuportahan kita. Kapatid kita. Huminto sila sa isang bench, pinapanood si Mia na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Paano mo nalampasan yon? Tanong ni Sam. Ang pagsusugal? Napakahirap. Maraming beses akong bumagsak pero nagbago ang lahat nang magbuntis si Maria. Sumali ako sa isang support group, humingi ng profesional na tulong at nang ipanganak si Mia, determinado akong huwag nang bumalik. Ipinahayag ni Sam ang kanyang halo-halong damdamin ng paghanga at pagsisisi. Ginawa mo iyon ng mag-isa. Dapat nandyan ako para sa iyo. Hindi naman ako lubos na nag-iisa, pag-amin ni Will. Malaking tulong ang mga magulang ni Maria, lalo na pagkatapos ng aksidente. Nariyan sila para sa amin noong hindi ko kaya. Iyon ay nakagagaan ng loob marinig, tugon ni Sam ng taos-puso. Will, alam ko na malaking bagay ang hinihingi ko matapos ang lahat, pero gusto kong maging bahagi muli ng buhay ninyo ni Mia. Pwede ba nating subukang muling buuin ang ating relasyon? Tahimik si Will ng ilang sandali, pinapanood ang kanyang anak na masayang sumasakay sa swing. Hindi magiging madali ang muling pagbuo, Sam. Sobrang daming nangyari at pareho na tayong nagbago. Naiintindihan ko, pag-amin ni Sam, ngunit handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Bakit ngayon? Tanong ni Will, hinarap siya. Matapos magmuni-muni ng sandali, sumagot si Sam, hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Marahil ito'y dahil kay Mia o marahil ito'y dahil napagtanto ko na walang halaga ang tagumpay o pera para punan ang kakulangan ng pagiging nag-iisa. Tumango si Will, tila naiintindihan. Wala akong maipapangako, sabi niya. Pero maaari nating subukan. Para kay Mia, kung hindi para sa atin. Napuno ng emosyon si Sam. Salamat, Will. Hindi kita bibiguin muli. Biglang bumalik si Mia sa kanila, puno ng saya. Dad, Uncle Sam, nakita niyo ba kung gaano kataas ako umakyat? Nakita namin, sweetheart. Nakangiting sabi ni Will. Niyayakap siya. Parang lumilipad ka. Uncle Sam, sabik na lumingon si Mia sa kanya. Babalik ka ba ulit? Nang magbigay si Will ng tahimik na tango, sumagot si Sam, gustong-gusto ko yan, Mia. Magplano tayo kaagad.
Yay! Sigaw ni Mia. Sa susunod, pwede ba kaming pumunta sa bahay mo? May swimming pool ka ba? Matagal ko nang gustong lumangoy sa isa. Natawa ng malugod si Sam. Oo, may swimming pool ako at pwede kang lumangoy doon kahit kailan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Will, naramdaman ni Sam ang pagbabago sa loob niya. Ang kawalan na matagal niyang nadama ay unti-unting napupunan ng init ng pamilyang kanyang napabayaan. Pagkatapos magpaalam, niyakap niya si Mia at pagkatapos ay si Will, bagamat medyo asiwa, ngunit ang kilos na iyon ay puno ng tahimik na pangako. Tatawag ako mamaya ngayong linggo, pangako ni Sam. Itatakda natin ang pagbisita sa pool. Sumang-ayon si Will. Gusto namin yan. Habang papalayo si Sam, lumingon siya upang kumaway kay Mia na kumakaway rin pabalik. Nararamdaman niyang iniiwan niya ang kanyang nag-iisang hungkag na sarili sa umagang iyon. Ang landas tungo sa pagkakasundo at pagtubos ay nasa harapan niya, mahirap ngunit puno ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, si Sam Marshall ay puno ng pag-asa. Pagbalik sa kanyang malawak na tahanan, tiningnan ni Sam ang mga bakanting silid na may bagong pananaw. Hindi na nila kinakatawan ang kanyang mga tagumpay, kundi ang mga posibleng lugar para sa tawanan at mga sandali ng pamilya. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina at kinuha ang isang lumang photo album na nakatago sa likod ng isang drawer. Ang mga larawan ng kanyang kabataan kasama si Will ay nagbalik sa kanya sa panahong hindi sila mapaghihiwalay, puno ng mga araw ng tag-araw sa hardin ng kanilang mga magulang, mga simpleng pagtatalo na nauuwi sa tawanan at mga pangakong laging susuportahan ang isa't isa. Inisip niya kung kailan sila nagsimulang magkalayo, na hinayaan ng kayamanan at tagumpay na maglayo sa kanilang ugnayang pangmag-anak. Sa matibay na pagsasara ng album, napagpasyahan ni Sam na hindi na niya mababago ang nakaraan, ngunit determinado siyang maghugis ng mas magandang kinabukasan kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Sandaling nag-alinlangan siya bago i-dial ang isang numerong matagal nang hindi nagamit. Nanay, ako ito, si Sam. Oo, ayos lang ako. Pakinggan mo, may mahalaga akong nais ipaalam. Ang mga sumunod na araw ay puno ng emosyon at paghahanda para kay Sam. Matapos ang taos-pusong pag-uusap sa kanyang ina, tumutok siya sa pagpapaganda ng kanyang tahanan para sa nalalapit na pagbisita ni Will at Mia. Sa hapon ng Biyernes, habang sabik na naghihintay sa kanilang pagdating, sinigurado niyang malinis ang buong mansyon at puno ng mga paboritong pagkain ni Mia. Nang huminto ang isang taxi sa kanyang magarang entrada, kumabog ang puso ni Sam. Bumaba si Mia, nakadilat ang mga mata sa paghanga. Wow! Napasinghap siya. Parang kastilyo ito. Sumunod si Will, medyo alanganin sa kanyang kaswal na kasuotan, ngunit maayos ang hitsura para sa pagbisita. Maligayang pagdating, bati ni Sam, pinilit maging kalmado kahit kinakabahan. Natutuwa akong nakarating kayo. Salamat sa pag-anyaya, sagot ni Will. Magalang ang tono ngunit may bahagyang tensyon. Si Mia walang pakialam sa anumang tensyon ng matatanda, ay puno ng kasiyahan. Uncle Sam, nasaan ang swimming pool? Pwede na ba kaming lumangoy? Tumawa si Sam, nagpapasalamat sa kanyang masiglang enerhiya. Siyempre, Mia, pero paano muna kung mag-tour tayo sa bahay? Habang naglalakad sila sa mansyon, pinagmamasdan ni Sam ang reaksyon ni Will, isang halo ng paghanga at bahagyang kalungkutan. Si Mia ay nabighani sa lahat, lalo na sa home theater at malawak na kusina. Hindi pa ako nakakita ng bahay na ganito kalaki, mahina, ngunit may pagtatapat na sabi ni Will sa opisina ni Sam. Minsan parang masyadong malaki ito, pag-amin ni Sam, lalo na kapag mag-isa ka lang. Nagkaroon ng saglit na hindi komportabling katahimikan hanggang sa basagin ito ng kasiyahan ni Mia. Ang pool, Uncle Sam, pwede na ba tayo? Oo naman,
Sagot ni Sam na may ngiti. Magbihis na kayo at ipapakita ko kung saan ang mga changing room. Habang nagpapalit sina Mia at Will, sinamantala ni Sam ang pagkakataon na tawagan ng kanyang assistant para ipagpaliban ang isang meeting na nakatakda mamaya. Pwede namang ipagpaliban ang trabaho kahit minsan. Pagbalik sa pool area, sinalubong si Sam ng isang nakakaantig na tanawin. Masigla nang nagsasaboy ng tubig si Mia habang nakatayo si Will sa gilid, nakangiti ng tapat. Halika na, Uncle Sam! Sigaw ni Mia. Sakto ang tubig! Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Sam ang kanyang kamiseta at tumalon sa pool. Sabay na isinama ang sarili sa masiglang kapaligiran kasama ang pamangkin. Di nagtagal, sumali na rin si Will at tila naglaho ang mga taon ng pagkakalayo nila. Nagsaya at naglaro sila hanggang sa ang paglubog ng araw ay nagkulay ginto at rosas sa kalangitan. Pag-ahon, binalot nila ang kanilang mga sarili ng malalambot at makakapal na tuwalya. Gutom na ba kayo? Tanong ni Sam. Paano kung mag-barbecue tayo sa bakuran? Oo naman, masiglang sagot ni Mia. Pwede ba akong tumulong? Siyempre, sagot ni Sam na may ngiti. Kailangan ko ng lahat ng tulong na makukuha ko. Hindi naman ako master chef. Habang nag-iihaw, ninamnam ni Sam ang pagiging komportable ng kanilang samahan. Si Mia ay patuloy na nagkukwento tungkol sa eskwela at sa kanyang mga kaibigan, si Will ay paminsan-minsang sumasali at si Sam ay natagpuan ang sarili na pinahahalagahan ang sandali ng mas malalim kaysa sa matagal na panahon. Nagtipon sila sa mesa sa patio sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, napapaligiran ng mabangong amoy ng iniihaw na pagkain na pakiramdam ay tunay na nasa tahanan. Ang sarap nito, mahina, ngunit taus-pusong sabi ni Will habang kumakain si Mia ng kanyang burger. Salamat, Sam! Walang anuman, sagot ni Sam. Namiss ko ito, ang makasama ang pamilya. Saglit na nagdilim ang ekspresyon ni Will dahil sa kalungkutan. Ako rin. Ang hangin ng gabi ay puno ng katahimikan maliban sa paminsan-minsang tunog ng paligid at masiglang papuri ni Mia sa pagkain. Will! Nagsimula si Sam, nakatagpo ng tapang upang magsalita. Alam kong maaaring maaga pa at marami pa tayong dapat ayusin, pero gusto kong maging tunay na bahagi ng buhay niyo. Hindi lamang sa madalang na pagbisita, kundi talagang nandyan para sa inyo. Habang tinititigan ni Will si Sam, nang matagal, tila sinusukat ang kanyang sinseridad. Sigurado ka ba dito? Iba ang buhay namin sa'yo, Sam. Ayokong isipin mo na kailangan mong gawin ito. Hindi ko ito ginagawa dahil sa obligasyon. Mabilis na sagot ni Sam. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na buo ako marahil sa unang pagkakataon sa maraming taon. Sumingit si Mia, nasabik na nakikinig. Ibig sabihin ba nito, pwede kaming bumisita ng mas madalas, Dad? Pwede ba akong bumalik at lumangoy ulit? Tumingin si Will mula sa kanyang anak patungo sa kanyang kapatid at unti-unting lumambot ang kanyang ngiti. Mukhang pwede, anak, kung okay kay Uncle Sam. Mas higit pa sa okay, sagot ni Sam, puno ng emosyon ng boses. Sa totoo lang, iniisip ko na sana manatili kayo ngayong weekend. Maraming kwarto dito at mas marami tayong oras na magagawa para magplano ng mga gagawin natin ng magkasama. Sa narinig, ang kasiyahan ni Mia ay hindi mapigilan at pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, pumayag si Will. Sige, magpapalipas kami ng weekend dito. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Sam na matulog, ang tawanan mula sa silid ni na Will at Mia ay umalingaw-ngaw sa mga dating tahimik na pasilyo ng kanyang mansyon. Napagtanto niya na matapos ang maraming taon ng pag-iisa, hindi na siya muling nag-iisa. Ang kanyang mansyon ay nagbago mula sa pagiging isang simbolo ng tagumpay tungo sa isang tunay na tahanan. Ngayon ay puno ng init ng pamilya. Habang siya'y nahihiga, tahimik niyang ipinangako na gagawin ang lahat para mapanatili ang bagong natagpuang ugnayan sa pamilya.
Alam niyang mahaba pa ang landas patungo sa ganap na pagkakasundo, ngunit handa siyang tahakin ito isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa malayong tawanan ng kanyang pamilya na nagbibigay ng aliw sa kanya, unti-unting siyang nakatulog na puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang weekend ay puno ng masayang gawain. Nagpunta sila sa lokal na zoo, nanood ng mga pelikula sa home theater ng mansyon, at naglaro pa ng biglaang laro ng soccer sa malawak na likod bahay. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan ni Sam na ang mga simpleng kaligayahan na ito ay mas nagbibigay kasiyahan kaysa sa anumang marangyang party o business event na kanyang nadaluhan. Habang dumating ang linggo at kailangan ng mag-impake ni na Will at Mia, hindi maitatago ni Sam ang kanyang lungkot sa ideya na muling magiging tahimik ang mansyon. "Napakagandang weekend," sabi niya, pinipilit maging magaan ang tono. "Sana maulit natin ito agad." Tumango si Will at tunay ang kanyang ngiti. "Oo nga, nakakagulat na naging maganda ito. Salamat, Sam." Si Mia, abala sa pag-iimpake ng kanyang mga drawing, ay tumingala na may pag-asang mga mata. "Pwede ba kaming bumalik ulit sa susunod na weekend, Uncle Sam?" Mahinang tumawa si Sam. "Gusto ko iyon, Mia, pero nasa desisyon ng iyong tatay iyan." Pareho silang tumingin kay Will na nagatubili bago sumagot. "Hindi siguro namin kakayanin bawat weekend," sabi niya nang may pag-iisip. "Pero marahil isang beses sa isang buwan ay pwede." Nagliwanag ang mukha ni Sam. "Sakto na yon. At siguro, pwede rin akong bumisita sa inyo. Gusto kong makita ang pang-araw-araw niyong buhay." Nagulat si Will sa alok, ngunit unti-unti siyang tumango. "Oo, pwede siguro iyon." Habang nagpapalitan sila ng paalam sa pinto, niyakap ni Sam si Mia ng mahigpit. "Salamat sa pagbisita, bunso. Nagdala ka ng sobrang saya dito." Mahigpit din siyang niyakap ni Mia pabalik. "Salamat, Uncle Sam. Ang saya-saya." Pagkatapos lumingon kay Will si Sam at nagkaroon ng saglit na pag-aatubili bago sila nagyakap. Sa pagkakataong ito ay mas mainit at hindi na gaanong awkward. "Ingat ka, Will," sabi ni Sam. "At tandaan, tawagan mo ako kung kailangan mo kahit anong oras." Ang mga mata ni Will ay puno ng pasasalamat. "Gagawin ko, salamat kapatid." Habang papalayo ang taxi, nakaramdam si Sam ng halo ng lungkot at pananabik. Tahimik muli ang mansyon, ngunit puno ito ng mga bagong posibilidad at isang hinaharap na kanyang sabik na tuklasin. Sa mga sumunod na linggo, inayos niya ang kanyang mga tungkulin sa trabaho upang magkaroon ng mas maraming libreng oras at nagsimula ring umuwi ng mas maaga upang mas ma-enjoy ang buhay sa labas ng trabaho. Sa isang Miyerkules ng hapon, puno ng pananabik, nagmaneho si Sam patungo sa kapitbahayan ni Will matapos makumpirma ang kanyang pagbisita. Nang pumarada siya sa labas ng simpleng bahay, kumabog ang kanyang puso, dala ng halo ng kaba at kasiyahan. Si Mia ang unang sumalubong sa kanya, tumatakbo papunta sa kanyang mga bisig na puno ng saya. "Uncle Sam, dumating ka!" Binuhat niya ito, sabay tawa na kasabay ng kanyang pamangkin. "Siyempre, nangako ako, hindi ba?" Lumabas si Will sa pintuan, nakangiti kahit halata ang pagod. "Kamusta, Sam? Welcome!" Sa loob, pinagmamasdan ni Sam ang maaliwalas na sala na puno ng mga larawan at mga likha ni Mia at ang simpleng kusina kung saan nagmumula ang masarap na amoy mula sa niluluto. "Sana magustuhan mo ang nilagang baka," sabi ni Will, bahagyang nahihiya. "Simple lang ito, pero amoy pa lang, napakasarap na." Mabilis na tugon ni Sam. "Mas mabuti pa kaysa sa anumang gourmet na pagkain sa isang mamahaling lugar." Habang kumakain sila ng hapunan, taimtim na nakinig si Sam habang nagbabahagi si Mia ng mga kwento mula sa kanyang araw sa paaralan at si Will naman ay nagkwento tungkol sa kanyang trabaho. Napagtanto ni Sam na kahit na may katamtaman lamang silang pamumuhay, may hindi maikakailang init at pagmamahal sa kanilang tahanan na wala sa kanyang marangyang bahay.
Pagkatapos ng hapunan, nang magsimula si Mia sa kanyang takdang aralin, sumama si Sam kay Will sa payak na likod bahay para sa isang pahinga at kape. Will, simula ni Sam, nilakasan ang loob, iniisip ko lang. Gusto kong magbigay ng kaunting pinansyal na tulong. Bahagyang nanigas si Will. Sam, hindi naman talaga kailangan. Nakakaraos naman kami. Mabilis na sumingit si Sam. Naiintindihan ko. Ayokong makaabala. Alam ko lang na mas marami akong mapagkukunan kaysa sa magagamit ko at gusto kong magamit ito ng maayos. Siguro para sa pag-aaral ni Mia o baka para sa mas komportabling tahanan kung interesado kayo. Sandaling natigilan si Will at tumingin sa kanyang tasa ng kape. Pinahahalagahan ko yon, Sam. Talagang pinahahalagahan ko. Ngunit gusto kong siguraduhin na ang ating relasyon ay hindi maimpluwensyahan ng pera. Naranasan ko na iyan dati noong nalulung ako sa pagsusugal. Tumango si Sam bilang tanda ng pag-unawa. Pasensya na. Hindi ko naman ibig sabihin na gusto ko lang makatulong, maging bahagi ng buhay ninyo. Bahagi ka na ng buhay namin, sagot ni Will. Tinitigan siya. Hindi namin kailangan ng pera mo, Sam. Ang presensya mo, ang oras mo, iyan ang higit na mahalaga. Bahagyang naging paos ang boses ni Sam. Salamat, Will. Malaki ang ibig sabihin niyan sa akin. Nanatiling tahimik ang dalawa ng ilang sandali habang maririnig ang banayad na paghum ni Mia habang nag-aaral. Sa wakas, nagsalita si Will, kung talagang gusto mong makatulong, may isang paraan. Ano man yon? Mabilis na tugon ni Sam. Ang aming lokal na community center ay nahihirapan. Kailangan nila ng mga voluntaryo at marahil kaunting donasyon para sa kanilang mga programa. Iniisip ko, sa tulong ng iyong koneksyon, ngumiti si Sam, nag-aalab ang kasiyahan. Ikalulugod kong tumulong dyan. Sa katunayan, paano kung bumisita tayo bukas? Malaman natin ang eksaktong pangangailangan nila. Sumabay ang ngiti ni Will sa kanyang kapatid. Sakto yan. Nang umalis si Sam ng gabing iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang ugnayan kay Will at Mia at pati na rin sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng muling layunin na lampas pa sa karaniwang mga pinansyal na proyekto. Babalik ako bukas, pangako niya, yakapin sina Mia at Will. Mayroon tayong community center na susuportahan. Habang bumabalik siya sa kanyang mansyon, napagtanto niyang hindi na iyon tila tahanan para sa kanya. Ang tunay niyang tahanan ay kasama ang kanyang pamilya sa maliit at masayang bahay na iyon at determinadong nandyan siya para sa kanila sa bawat posibleng paraan. Sa isang hinaharap na dati, tila madilim at walang sigla, ngayon ay puno ng potensyal. Hindi mapigilang ngumiti si Sam sa kanyang sarili, sabik sa kung ano ang dadalhin ng susunod na araw. Ang sumunod na umaga ay sumikat ng maliwanag at malinaw, tila nagdiriwang ng mga bagong simula. Maaga nagising si Sam, puno ng pananabik para sa kanyang di-karaniwang araw. Dumating siya sa bahay ni Will kasabay ng pagsakay ni Mia sa school bus. Pagkatapos ng isang mabilis at mainit na yakap mula kay Mia, lumingon siya kay Will. Magandang umaga. Handa ka na bang pumunta sa community center? Oo naman, masigasig na sagot ni Sam. Sa totoo lang, nag-research ako kagabi. Matagal na palang nahihirapan ang sentro. Tumango si Will habang papunta sila sa sasakyan ni Sam. Nakakalungkot, dati itong sentro ng sigla ng aming komunidad. Ngayon, nahihirapan na lang kahit ang bayaran ng kuryente. Ang community center, isang luma ngunit kaakit-akit na istruktura sa puso ng kapitbahayan, ay malinaw na nagpapakita ng mga palatandaan ng kapabayaan na may nangangaliskis na pintura at maruruming bintana. Ngunit nakita ni Sam ang potensyal nito. Sinalubong sila ni Grace, ang direktor, isang babaeng may mainit na ngiti, ngunit pagod na mga mata. Will, nakakatuwa kang makita, bati niya, pagkatapos ay bumaling kay Sam na may kuryosidad. At sino ito?
Grace, kilalanin mo ang kapatid ko si Sam, pakilala ni Will. Interesado siyang tumulong sa sentro. Nagliwanag ang mukha ni Grace. Talaga? Napakaganda niyan. Tiyak na kailangan namin ng tulong. Habang iniikot nila ang pasilidad, napansin ni Sam ang mga pangunahing pangangailangan. Pagkukumpuni ng bubong, lumang sistema ng kuryente at mga sirang kagamitan. Ano ang mga aktibidad na ino-offer ninyo ngayon? Tanong ni Sam. Napabuntong hininga si Grace. Dati, marami kaming programa, mga art workshop, mga tutorial, pati isang seniors book club. Pero dahil sa mga pagbawas sa pondo, halos ang after-school program na lang ang aming napapanatili. Tumango si Sam nang nag-iisip, nagsisimula ng magplano. Paano kung hindi lang natin ibalik ang mga programang iyon, kundi magdagdag pa ng bago? Siguro mga computer class or isang community fitness center. Nagpalitan ng tingin sina Grace at Will na may halong pag-asa. Napakagandang ideya niyan, sabi ni Grace. Pero paano? Ngumiti si Sam habang tinatanaw ang nabagong gusali. May mga koneksyon akong sabik na makibahagi sa isang makabuluhang inisyatiba ng corporate social responsibility at handa akong magbigay ng malaking personal na kontribusyon. Pero lampas sa pera, gusto kong maging hands-on, tumulong sa pagpaplano, mag-organisa ng mga voluntaryo. Tinitigan siya ni Will ng may bagong paghanga at pagmamalaki. Kasama mo ako diyan. Maaari akong tumulong sa mga teknikal na pagkukumpuni at sigurado akong maraming tao mula sa ating komunidad ang sabik na mag-ambag. Si Grace na halatang emosyonal ay halos maiyak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Malaking bagay ito para sa amin. Kung ganoon, sabi ni Sam, iniabot ang kanyang kamay, magsimula na tayo. Ang mga sumunod na araw at linggo ay puno ng aktibidad. Ginamit ni Sam ang kanyang network upang makakuha ng mga donasyon mula sa mga lokal na negosyo, habang si Will naman ay nag-organisa ng mga miyembro ng komunidad upang magboluntaryo para sa iba't ibang pagkukumpuni. Laking gulat ni Sam nang malaman niyang nasisiyahan siya sa mga pisikal na gawain, pagpipintura, paggawa ng karpinterya, at maging sa pag-aayos ng landscaping kasama ang mga lokal. Sa hapon, nakikipagtulungan siya kina Grace at isang grupo ng mga voluntaryo upang buuin ang mga bagong programa at planuhin ang kanilang paglulunsad. Madalas bumisita si Mia sa sentro, sabik na tumulong kahit saan siya pwedeng mag-ambag. Punong-puno ng pagmamalaki si Sam habang pinapanood ang kanyang pamangkin na nag-aayos ng mga libro para sa bagong library at nagtuturo sa mga batang mag-aaral. Isang Sabado, habang nagpapahinga mula sa pagpipintura ng isang silid-aralan, nagbahagi ng malalim na sandali si Will sa kanyang kapatid. Hindi ko naisip na makikita kitang ganito, sabi niya. Naguluhan, nagtanong si Sam, paano? Masaya, simpleng tugon ni Will. Tunay na masaya. Saglit na natigilan si Sam at inisip ang sinabi ng kapatid. Alam mo, tama ka, inamin niya pagkatapos ng ilang sandali. Matagal na rin mula nang huli kong maramdaman ang ganitong kagalakan. Tama ang pakiramdam nito. Ipinatong ni Will ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid. Ipinagmamalaki kita, Sam. Talagang nagbago ka. Naramdaman ni Sam ang pagkipot ng kanyang lalamunan. Salamat, Will. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo ni Mia. Tinuruan ninyo ako kung ano talaga ang mahalaga. Nilasap ng magkapatid ang tahimik na sandali na papalibutan ng mga masasayang ingay at masipag na pagtatrabaho. Pagkatapos ng mga buwan ng walang tigil na dedikasyon, dumating ang araw ng muling pagbubukas ng community center. Ang dating sirasirang gusali ay ngayon kumikislap sa bagong pintura at kumikinang na mga bintana. Makulay na mga bandila ang nag-anunsyo ng iba't ibang mga bagong programa at nagtipon ng masiglang tao para sa seremonya ng pagbubukas. Nakatayo
Sina Sam at Will sa tabi ni na Grace at Mia, lahat ay naka-t-shirt ng community center at nakihalubilo sa pagdiriwang kasama ng iba. Habang nagbibigay ng taus-pusong talumpati si Grace ng pasasalamat, iniikot ni Sam ang kanyang tingin sa masayang karamihan. Nakita niya ang mga pamilyang nagkakatuwaan, mga matatanda na nag-uusap ng masigla, at mga batang naglalaro ng buong sigla. Ramdam niya ang bagong pag-asa sa mga mata ng tao at ang sariwang sigla sa kapitbahayan. Nang siya na ang magsalita, lumapit si Sam sa mikropono ng may pagpapakumbaba at pakikisa. Nakatayo ako rito hindi bilang isang tagapagbigay o tagapagligtas, sinimulan niya. Matatag at taos-puso ang boses. Narito ako bilang kapwa-miyembro ng komunidad na ito. Ang sentrong ito ay patunay ng kung ano ang kaya nating makamit ng magkakasama. Sa pagmamalasakit natin sa isa't isa. Mas marami akong natutunan dito kaysa sa maituturo ko sa iba. Binago nito ang aking pag-unawa sa tunay na kayamanan na walang kinalaman sa pera. Tumingin siya kina Will at Mia na ang mga ngiti ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang aking pamilya ang nagdala sa akin dito at kayong lahat ay naging pinalawak kong pamilya. Salamat sa pagtanggap sa akin at pagbibigay daan na maging bahagi ng isang tunay na makabuluhang pagbabago. Habang pumapalakpak ang mga tao, naramdaman ni Sam ang labis na kasiyahan na hindi niya pa naranasan dati. Napagtanto niyang ang kaganapang ito ay ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay na puno ng layunin. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumalim ang pakikilahok ni Sam sa komunidad. Sa ilalim ng kanyang pundasyon, lumitaw ang mas maraming community centers, nagkaroon ng mga programang pang-edukasyon at pagsasanay sa hanapbuhay, na ang layunin ay iangat ang mga nasa laylayan. Si Will ay naging operations director ng pundasyon. Ginamit ang kanyang mga kakayahan at lokal na koneksyon upang epektibong mapatakbo ang mga proyekto. Si Mia na naimpluwensyahan ng malinaw na epekto ng ginagawa ng kanyang ama at tiyuhin ay kumuha ng kursong social work. Pagkatapos ng pagtatapos, sumali siya sa pundasyon, dala ang kanyang kabataang sigla at mga makabagong ideya. Isang araw, habang binabantayan ang pagtatayo ng bagong sentro sa ibang bahagi ng lungsod, tinignan ni Will si Sam ng may halong paghanga at pagkamangha. Alam mo, hindi ko akalain na sasabihin ko ito pero parang natagpuan mo na talaga ang iyong tawag, sabi niya. Ngumiti si Sam habang pinagmamasdan ang mga voluntaryong abala sa paligid nila. Isang taon na ang nakalipas, hindi ko rin ito aakalain. Nakakamangha kung paano tayo kayang sorpresahin ng buhay. Nakangiti ng pilyo si Will pagkatapos ay nagbiro. Speaking of surprises, napansin ko na madalas kayong magkasama ni Grace nitong mga huling araw. Namula ang pisngi ni Sam. Totoo nga, lumalim ang relasyon nila ni Grace, dala ng kanilang parehong dedikasyon sa pagpapaunlad ng komunidad at ang kanilang araw-araw na pagtutulungan. Well, marami kaming proyektong pinagtutulungan, sagot ni Sam, pilit na nagpapakakalmado. Tumawa si Will. Halika na kuya, kilala kita, malamang may iba pang nangyayari, hindi ba? Ang magaan na biruan ng magkapatid ay sumasalamin sa malalalim na pagbabago sa buhay ni Sam, mga pagbabagong hindi lang limitado sa propesyonal na tagumpay, kundi pati na rin sa personal na relasyon na nagpayaman sa kanyang paglalakbay sa mga paraang hindi niya inakala. Sam ay dahan-dahang huminga ng malalim, isang mahiyain na ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang mukha. Marahil, hindi ito katulad ng anumang relasyon na naranasan ko dati. Si Grace ay kahanga-hanga. Ang kanyang empatiya, ang kanyang katatagan, siya ay inspirasyon sa akin araw-araw. Ngumiti si Will nang may pagmamahal sa kanyang kapatid. Masaya akong marinig iyon, sabi niya, sabay patong ng kamay sa balikat ni Sam. Karapat-dapat ka sa kaligayahang ito.
Habang kumukupas ang liwanag ng araw sa kalangitan, pinagmuni-munihan ni Sam ang mga malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Mula siya sa pagiging isang mapag-isa at makasariling executive patungo sa isang tao na puno ng layunin, pinalibutan ng pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, at nasa gilid ng isang malalim at makahulugang relasyon. Alam mo ba? Lumingon si Sam sa kanyang kapatid na may bagong sigla sa kagalakan. Sa palagay ko, ako'y masaya. Tunay na mas masaya kaysa naramdaman ko sa mga nakaraang taon. Ang kanilang mga ngiti ay nagkatugma, nagpapatibay ng isang ugnayang lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Sama-sama, hindi lang sila nagtatayo ng mga community center. Lumilikha sila ng pamana ng pag-asa at positibong pagbabago. Habang pauwi, napagtanto ni Sam na ang kanyang buhay na dati ay sinusukat sa yaman at karangalan, ngayon ay namumukadkad sa mas mayamang halaga. Layunin, pagmamahal, at ang kagalakang dulot ng tunay na pag-aambag sa buhay ng iba. Ang hinaharap na dati tila madilim at walang laman, ngayon ay puno ng kapanapanabik na mga posibilidad. At sabik si Sam na tuklasin kung anong mga pakikipagsapalaran ang naghihintay. 20 taon ang lumipas mula noong makabuluhang linggo na iyon nang ang isang batang babae ay nagbago ng landas ni Sam Marshall. Ngayon, sa edad na 65, siya'y nakaupo sa beranda ng kanyang payak, ngunit maaliwalas na tahanan sa kapitbahayan kung saan nagsimula ang kanyang bagong buhay. Kasama niya si Grace, ang kanyang kasama sa loob ng 20 taon, na ang kanilang mga daliri ay magkahawak habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Bagaman, ang panahon ay nag-ukit na ng mga linya sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay nananatiling kumikislap ng parehong alab at pagmamahal na unang naglapit sa kanila. Ano ang nasa isipan mo, aking mahal? Tanong ni Grace nang mapansin ang mapagnilay-nilay na ekspresyon sa mukha ni Sam. Ngumiti siya ng may pagmamahal, sabay pisil sa kamay ni Grace. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang nabago, gaano ako kalaking maswerte. Sa mga oras na iyon, narinig nila ang tawanan ng mga bata sa hangin. Lumingon sina Sam at Grace at nakita ang kanilang 7 taong gulang na apo, si Lucy, na naglalaro kasama ang ibang mga bata sa hardin. Si Lucy, anak ni Mia, na ngayon namumuno sa pundasyong sinimulan ni Sam at Grace ilang taon na, ang nakalilipas ay pinalaki sa isang kapaligiran na puno ng mga prinsipyo ng kabutihan at paglilingkod na itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang at tiyuhin. Natagpuan ni Mia ang pagmamahal kay Michael, isang guro na nakilala niya sa isang community center. Si Will, na ngayon may mga uban na sa buhok ngunit nananatiling mainit ang kanyang ngiti, ay lumabas sa beranda na may dalang tray ng lemonade. "Mga bata," sigaw niya, "panahon na para uminom." Ang mga bata ay nagmadaling lumapit, nagpapasalamat habang nagkukunwaring seryoso habang kinukuha ang kanilang mga baso. Si Lucy, na namumula ang pisngi dahil sa paglalaro, ay lumapit sa beranda. "Lolo," nagsimula siya, tinitigan si Sam na may malalaking, mausisang mga mata. "Maaari mo bang ikwento muli kung paano mo nakilala si Tita Mia?" Tumawa si Sam, kinuha ang kanyang apo at inilagay sa kanyang tuhod. "Muli, hindi mo pa ba naririnig yon ng 1,000 beses? Pero ito ang paborito ko." Pagsusumamo ni Lucy, "Sige na po, Lolo." Nang magkatinginan sina Grace at Will na nagbibigay ng ngiti ng pagsang-ayon, sinimulan ni Sam ang kwento na nagbago sa kanyang buhay. Ang kwento ng isang batang babae na nakilala niya sa kalsada at nagbalik sa kanyang mga ugat. Habang isinasalaysay ni Sam na manghasya sa magandang pagsasara ng buhay, nandoon siya, nagsasalaysay sa kanyang apo tungkol sa isang batang babae katulad ng edad ni Lucy na ang mga pagkilos ay nagtakda ng landas para sa kanilang kasalukuyang kasiyahan. "At iyan, mahal kong Lucy," pagtatapos ni Sam,
ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal ng mga tao sa ating paligid at ang epekto na maibibigay natin sa kanilang buhay. Yumakap si Lucy sa kanya ng mahigpit. Mahal kita, Lolo. Gusto kong maging katulad mo at ni Lola Grace kapag lumaki ako, tumutulong sa iba. Napuno ng pagmamalaki si Sam at sumagot, at tiyak na magagawa mo yon, mahal ko. Mayroon kang mabuting puso katulad ng iyong ina. Sa mga sandaling iyon, dumating sina Mia at Michael, nagbigay ng mga mainit na yakap. Ngayon, si Mia ay isang ganap na babae, ngunit dala pa rin ang parehong masiglang ngiti mula sa kanyang kabataan. Naupo siya sa tabi ng kanyang tiyuhin. Nagsasalaysay ka na naman ng mga kwento, Tio Sam, pagbibiro niya na may alam ng ngiti. Ang anak mo'y walang tigil, tumawa si Sam. Ipinapaalala niya sa akin ang isang taong nakilala ko noon. Hinawakan ni Mia ang kamay ng kanyang tiyuhin. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pagpapahalaga. Hindi ako titigil sa pagiging mapagpasalamat para sa lahat ng nagawa mo para sa amin, para sa ating komunidad. Mapagpakumbabang umiling si Sam. Hindi, Mia, ako ang dapat magpasalamat. Ikaw at ang iyong ama ang naglatag ng daan tungo sa tunay na kasiyasyang buhay. Habang nagpatuloy ang pamilya sa kanilang gabi na puno ng tawanan, kwento at alaala, pinagmunihan ni Sam ang kamanghamanghang paglalakbay ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang mapag-isa at makasariling tao, naging isang minamahal na ama ng pamilya at haligi ng umuunlad na komunidad. Ang mga community center na nagsimula bilang kanyang personal na proyekto ng pagtubos ay lumaganap sa buong lungsod, nakakaapekto sa maraming buhay. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Mia kasama si Michael, pinalawak pa ang pundasyon, naglunsad ng mga programa para sa literasiya sa pananalapi, mga mobile health unit at mga inisyatibo para sa sustainable energy, patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang mapabuti ang kapakanan ng komunidad. Bagaman, opisyal nang nagretiro si Will, madalas pa rin siyang makikita sa mga community center kung saan ang kanyang kaalaman at karanasan ay labis na pinahahalagahan. Ang kanyang ugnayan kay Sam ay naging isang hindi matitinag na koneksyon, pinalakas ng maraming taon ng pagkakaibigan. Si Grace, na palaging matatag na kasama, ay may mahalagang papel sa kanilang paglalakbay. Ang kanyang walang hanggang pagmamahal at suporta ay nagsilbing pundasyon ni Sam sa mga hamon at pinagmumulan ng kaligayahan sa mga mas magagandang araw. Habang ang kalangitan sa dapit hapon ay nagliliyab ng mga guhit ng ginto at rosas, sinuri ni Sam ang kanyang paligid, labis na napuno ng malalim na damdamin ng kapayapaan at pasasalamat. Ang kanyang buhay, na dati walang kabuluhan, ay ngayoy umaapaw sa pagmamahal, layunin at ang kagalakang dulot ng positibong pagbabago sa mundo. Nasa ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Grace nang mapansin ang mapagnilay-nilay na ekspresyon sa mukha ni Sam. Sumagot siya ng may ngiti, habang kumikislap ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Higit pa sa ayos, mahal ko, pakiramdam ko'y ganap na kapayapaan. Sa mga sandaling iyon na parabang sumasang-ayon sa kanyang nararamdaman, isang banayad na simoy ang dumaan sa hardin, pinagsama ang bango ng mga bulaklak sa tawanan ng mga bata. Pumikit si Sam, pinapalalim ang kanyang pakiramdam sa kasalukuyang sandali. Pinagnilayan niya ang taong dati niyang pagkatao, ang mahaba at mapaghamong paglalakbay na kanyang pinagdaanan at ang napakaraming buhay na kanilang naimpluwensyahan. Naalala niya si Mia, ang batang may simpleng tanong na nagpasimula ng lahat, at si Lucy na ngayon ay ipinagpapatuloy ang tradisyon ng pagmamahal at paglilingkod.
Lubos na naniniwala si Sam na natuklasan niya ang esensya ng tunay na kayamanan. Hindi ito nakabase sa halaga sa kanyang bank account, mga titulo o impluensyang minsan niyang tinamasa. Ang tunay na kayamanan ay naroon mismo sa sandaling iyon. Natagpuan sa pagmamahal ng kanyang pamilya, ang pasasalamat ng komunidad, at ang kasiyahan ng isang buhay na ginugol ng may kabuluhan. Si Sam Marshall, na minsan ay isang mapag-isa at mayamang tao, ay nakatagpo ng isang kayamanang higit pa sa anumang material na yaman. Niyakap niya ang pagmamahal, isang buhay na puno ng layunin, at ang kaligayahan na dulot ng pagiging bukas palad. Sa paglalakbay na ito, natagpuan din niya ang tunay na kayamanan ng kaluluwa. Habang unti-unting niyayakap ng kadiliman ang kapitbahayan, nanatili ang pamilya Marshall sa beranda, nagbabahaginan ng mga kwento, tawanan at pagmamahal. Sa gitna ng init ng kanyang pamilya at ang pamana ng kanyang mga pagsusumikap, tiyak si Sam na siya ay nagkaroon ng isang tunay na masaganang buhay. Ito ang kanyang magandang pagtatapos, ngunit isa ring bagong simula sapagkat ang pagmamahal at empatiya na kanilang naitanim ay patuloy na mamumulaklak, makakaapekto sa mga buhay at babaguhin ang mundo kahit na sila ay lumisan na. Kaya natapos ang kwento ni Sam Marshall, ang milyonaryong nakatuklas ng tunay na kayamanan. Gayunpaman, ang kanyang pamana, minarkahan ng kanyang pagbabagong buhay at ang pagmamahal na kanyang naikalat ay magpapatuloy na mamuhay sa mga puso ng lahat ng kanyang naantig. Sana'y nasiyahan kayo sa kwento ngayong araw. Kung oo, siguraduhing mag-subscribe sa channel upang maging updated sa iba pang kaparehong nilalaman. Huwag kalimutang pindutin ang like button at ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video. Ang maliit na bata ay nagsabi,